Sagi. Sagi. You want? You want barbacoa? More? You want? No. Okay. Maayong gabi. Watu-waton sa nato ang uban ha. Sa mga 5 to 10 lang viewers magsugod na ta. Bakwa. Ngayong gabi sa mga bag-o lang ni sulod atong paghasgutan karon ng mga yutang kabilin sa atong sa mga ginikanan or sa ilang mga apuhan nga wala pa nabahin. Muna atong hitutang. Gikan ni sa isa ka sender from Mulavi, Zamboanga del Sur, nagpatambag unsay angay buhaton sa ilang yuta nga nagkabilin sa ilang ginikanan nga wala pa natipak-tipak nilang mga magsuon. So ato nang paghisgutan karon. So katong mga naay mga same situation ani atong pangutana gikan sa gikan sa Molave, same na scenario nga napud sila'y kabilin nga yuta nga wala pa gi tipak-tipak, wala pa nabahin. So ato nang paghisgutan unsay angay himuon para malikayan ang mga panagbangi o panag-away sa mga sumusunod nga henerasyon. People, hinay-hinay lang pag-drive. So ang atong sender di ay dili lang siya magpakuan sa unsay ang pangalan. Ang iyang mensahe is about pwede daw siya patambag unsaon daw nila pagbahin-bahin ang maong yuta nga kabilin sa ilang ginikanan. Salamat kaayo if imuming matambagan. So nindot kayo nga topic. Nindot kayo nga topic kay very relatable sa ato ang panahon karon. Kay gani daghan kaayo na diri sa Pilipinas nga ang mga yuta nasa ilang lula pa sa ilaha pang mga lula sa lula nga wala jud taon pa na bahin-bahin, wala pa na tipak-tipak. Gani ang uban nagkabikil-bikil na or maoy hinungdan sa panagbungol, panagbikil sa mga kaliwatan. So na ako'y gihulat last two na viewer, last two nga kuan joiner na to. Nay wala naka-join. Napay wala naka-join. Nga ning confirm nga mo watch pud siya, mo lantaw siya.
So asa man ni akong live? Di na ko makita. Di na ko makita. Ayan. Hinungdan sa panagbungol, panagpikil sa mga So natay lucky share ha, ang unang naka-share si Ma'am Cha. Oh. Taga Bonifacio man ata ni si Ma'am Kuan. Yes. Nakay 50 kuan ako ma'am. Akong ikuan after. So hulat ta sa mga more pa na mag-share. So matimingan nga ika 50. So, if you're 50 nga mo share, maabot ta sa 50 nga sharer, siya po'y maswerteng mo daog sa kuha na to. Pahalipay. Sige, atong sugdan. Ang kaning pangutana na nagpatambag ka nato from Mulave, Zamboanga del Sur. So, again, akong otruhon, ang situation mao ni naa sila yuta nga kabilin sa ilang ginikanan nga hangtod karon wala pa nila matipak-tipak. So akong sugdan naay mga kaliwat nganong critical man kaayo nga atong itipak-tipak dayon ang mga yuta kaning mga kabilin sa atong ginikanan. Dili na nato hulaton maabot pa ang second gen, third gen. Kay nga naman I know kabalo ko nga daghan kay ni sa ato ang palibot sa atong mga silingan nga nagbungol, nag-away tungod sa mga kabilin nga kabtangan o yuta sa ilang ginikanan. So para ni sa mga ginikanan nga wala nagbilin og will, wala na bahin-bahindaan ang ilang mga yuta padulong sa ilang mga anak. Gani naiuban na mga kaliwatan nagbungol hangtod karon. So in may kuan lang, kaugalingon lang nga panabot, ang yuta, di na to na siya madala sa kamatayon. So, hopefully, katong mga nagkaroon og problema sa about sa ilang pagbahin-bahin sa yuta, hopefully na inyo ning makita nga video og inyuhang hinukluran og magkasabot unta mo sa inyong mga kaliwatan. Kay ang uban jud, to be honest, nag-away, nagbungol, ang uban gani labaw pa ana. Kay ngano, unsa may hinungdan nganong mag-away jud? Kanang mga kamong mga magsuon jud direct nga ning sunod sa yuta, murag dili pa kay na siya mag-away. Pero maabot na ka sa point na naaka sa second gen, so katunong mga second degree, third degree cousins, kana diha na mag-away. Nganong mag-away man? Kay naiuban, nakaposisyon. Example, inyong yuta nasa highway. Dayon, kamong mga ubang igsuon or kaliwat na sa likod. Ang inyong ubang sang side na kaliwat nasa tubangan. Unya ang atubangan is direct sa kalsada, direct na kuan din, naa sila negosyo or nakuan nila og source of income. So nga naman, ang uban masina jud na, ang uban masakitan, kay kung boto na naon, they are part of it. Apil paghihapon sila, kay wala pa man gihapon na ninyo natipak-tipak. Wala pa man na ninyo na bahin-bahin sa inyong mga kaliwatan. So, ang yuta, again, ang yuta, dili na to madala sa kamatayon. So, as much as possible, ang kitang mga kaliwat, ang mga kaliwatan, magkasinabot lang jud unta, pagbahin-bahin sa yuta, equally. So, dapat equal. So, dapat, pwede gani, magsabot, amicably, example. Na may balay ni Pedro diha, pwede sa pagtipak-tipak, automatic, diha yang bahin, kaya na may ang balay. Katupod si Juan, naman po diyang balay dito, so pwede po mo angkon si Juan na
Pwede kaning tipak nga bahin, ngani nga parcel of land, diri pod amo ang side kaliwat, kay na naman diri mi nagbalay. Para dili na po, para sabot-sabot lang ba? Sabot-sabot lang, magsinabtanay kay pamilya ragod. So, ang pagpamaagi sa pagbahin-bahin. Pamaagi sa pagbahin-bahin, per koan, dapat kung walay will ang parents, dapat bahin-bahinon dyan na siya equally through extrajudicial subpartition. So mag-extrajudicial partition mo. Mag-execute mo og extrajudicial settlement. So meaning, katong tibuok nga yuta kung 1 hectare siya, kung 1 hectare, so 10,000 square meters, pulo mo kaigsuon, meaning, pila man mo kada igsuon nga bahin. So sa 10,000 kung pulo, na amoy tag 1,000 square meters. 1,000 kwadrado nga bahin kada igsuon. So unsa may pamaagi sa bahin? Kung ang pagbahinay ninyo, kung ang yuta perfect nga rectangular shape, or kung ang yuta is along the highway tanan, ay kung ang yuta along the highway, mas maayo para walay samok, bahinon sa equally nga naay access sa kalsada. Naay access sa highway. Bisan pagpila na lang naay frontage, mahabilin tag 5 meters, 10 meters na lang kada isa, kada igsuon, mas maayo equal. Meaning, kung 5 metros kang Juan, kang Pedro tapad 5 metros pod, palalom na siya diretso para equal. Or kato akong example ganiha, kung naa na ibalay. Naa na ang balay ni Pedro diha, naa ang balay ni Juan. So pwede na siya moingon na si Pedro muhangyo nga igsuon. Naaman diri akong balay, na naman pud akong mga anak nagbalay diri. Pwede kanina lang nga parcel ang bahin. Base lang sa sabot kung 1,000, magsukod lang tag 1,000, then mauna. So pwede na siya. Sabot-sabot lang jud. Again, ang yuta dili na to madalas kamatayon. So mas maayo nga masettle amicably. Mas madalarang istorya-istorya. Hopefully unta magmatigbabaw pagihapon ang pagpanag-igsunay o kaliwat. Mas dapat naadjud gihapon ang atong mapaubsanon ta, dili ta dili ang uban ang term magud na manglamang, dili mamintaha mo na writer, dili mamintaha, dili manglamang, dapat bahinon sa equally kay pareho man mo tanang anak nga nasunod ng yuta sa inyong ginikanan. Hopefully clear siya, no? Hopefully matagaan og idea ang katong mga uban dira nga naglibog pa taon unsaon man na yung mga yuta nga wa pa man nabahin, ang uban yahay kaayo kay sila nagnegosyo, kami wala, or sila nasa tubangan, kami nasa likod. Unsaon man namo, basta wala pa nabahin, tanan naa kay right, kamo tanan equal ang right ninyo per kada sukod sa yuta, equal ang inyong right kung wala pa na inyo nabahin. So critical na mag-execute mo og extrajudicial settlement, maunay mo support sa inyong extrajudicial partition, isubdivide ang inyong lot, i-assign dito per year. So kada isa ka, unsay Bisaya sa year, so kada isa ka hingtungdan o kada isa ka bahin, i-assign na kada tawo para maunay ipa-approve, para matipak ang tax declaration kada isa na, maunay ipa-approve dito ang subdivision plan, ipa-approve na dito sa so asak siya na kuan na lugar nya dayon i-assign na din na magsagsa-tagsa na nag-tax declaration, tagsa-tagsa na dayon mo titulo. So hopefully na-lighten tong mga nagkaroon paghapon og questions or problema sa ilang mga yuta. Basta ato lang gisgutan ha, basic. Ang papel isakto, meaning titulado, dayon direct na na-assign sa mga anak for bahin-bahinon siya. So kana lang kung na po may mga pangutana, then hopefully mas matigbabaw gihapon ang
hopefully mas mukuan gihapon ng blood is thicker than water. So magsabot-sabot lang jud mga magsuon, magsabot-sabot lang mga kaliwatan kay ang yuta dili madala sa kamatayon. Yun lang, libreng mangutana o mangonsulta or unsa pa inyong mga follow-up questions. What if naa sa abroad ang ubang igsuon ko yan? Pag naa sa abroad ang ubang mga igsuon, yachiro. Kung naa gani uban pa sa abroad ang mga igsuon, kung dili sila kauli, pwede sila magpadala og special power of attorney. So kung mag-execute na og extrajudicial settlement, dili kauli ang isa ka igsuon kining abroad. So, OFW or naa dito na nagpuyo na itong trabaho pero nagyapon sila bahin, magpadala og special power of attorney pero dapat naka-apostil siya. So, dapat naa siya ikatong red ribbon. Oo, naka-apostil siya. So, kina-critical jud na magpadala dito sila kay dili pwede nga dili nyo apilon kay wala sila dito sa laing nasod, dili na siya pwede. Mahimo na siyang null and void ang inyong transaction. Mahimo na siyang they have the right to claim, they have the right na mag-claim in the long run. So dapat appeal jud gyapon na siya. Kay gani ang uban ra ba himuong patay ang buhi. So careful ta sa in terms of mga documentation katong mga mopalit kay naay patay himong buhi. Naay buhi himong patay. So lisod, pero sa garan ana is ang buhi imong patay kay di man mauli or di na makontak or asa na para dali ang transaksyon himong patay ana. So careful lang yun tayo in terms of documentation. Shout out sa mga taga Cebu, Aljeb, Yachi, mga taga Cebu. What if Goldie sir dili pwede ra gyapon tamay. Pwede ra gyapon basta ribbon lang jud siya, Aljeb. Pwede ra jud. Oh, nap-nap. Naara jud na nap mga kabilin, mga kuan, mga kabtangan sa apuhan, ginikanan nga bahin-bahinon pang mga magsuon. So, takabalo in the future na ay mga bahin-bahinon di ay. So, hinduta ng patay. Patay. Mura din nag-eleksyon kaya ang patay mabuhi. Ang katodeng patay mabuhi sa eleksyon ra dito siya, sorry. Ang sagaran jong mahitabo ba sa land dealings kaning mga disposal of properties, sagaran ang buhi himong patay. Kay dili na nila papilog pirma nga na makalusot magyapon sa uban pero mao lagi na pag makahibalo or muuli man ito ma-surprise to naagyapon sila right na mo claim over that property. Mo nang daghang kaso, na mga adverse claims, na ay mga kaso ng ubang mga properties, bisag unsa kadagko nga kumpanya kay nadyo uban mga nga na mahitabo na siya. Makalusot jud ang uban. So hopefully nalamdagan na or ganihada nilantaw na itong nag-PM sa ato about ani na issue. Hopefully ma'am nakatabang ko. Hopefully na-lighten up mo unsay angan yung buhaton. Hopefully mawala na ng mga aligot-got, mga kahiubos, mga kuan sa imong mga igsuon. So hopefully ma-resolve na ninyo para pod sa mga sumusunod na henerasyon. So yun lang. Kung wala na ipangutana, sunod na pod mo entertain ta ko. Kinsa tong mag-PM, mo entertain ko questions din. Pwede na to mo na po tong hisgutan sunod. Maybe next weekend or pagka gabi lang during weekdays.
Alright, bye-bye. Thank you sa mga viewers.